Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na mayroong tribo sa Indonesia, ang Mentawai tribe, ay naniniwalang lahat ng bagay na may buhay ay nagtataglay ng kaluluwa. At ang paniniwalang ito ay tinatawag na arat sa bulungan. Sila ay naniniwala na kapag hindi magandang trato mo sa kalikasan, ay magdadala sa iyo ito ng kamalasan o hindi kayo karamdaman. Makikita mo sa kanilang mga kabahayan na nakadisplay ang mga buto ng hayop na kanilang mga nahuli sa panghahunting. Naging tradisyon din sa tribo ang pagkakaroon ng tato na naahawig sa estilo ng mga taga-Ifugao. Mahalagang bahagi ng kultura ng Indonesia ang nasabing tribo ng Mentawai. Nasa makabagong panahon ay nahaharap sa banta ng pagkawala. Ito ay dahil marami na rin sa mga naninirahan sa isla ay nagtungo na sa kabayanan para dito mamuhay. Alam mo ba, nasa La Paz, Bolivia, ay may kakaibang tradisyon na kung tawagin ay Fiesta de las Nanitas na idinadaos tuwing Nobyembre 8, kung saan ibinibida rito pinoprosesyon ang mga bungo ng mga taong pumanaw. Kadalasan ito ay dinadaos sa General Cemetery sa La Paz. Sinasabi kasi nga ang mga bungong ito o yung mga nanitas nga kung tawagin sa kanila ay nagdadala raw ng swerte, proteksyon at pagpapagaling. Ang tradisyon na ito ay sinasabing nag-ugat sa mga katutubong ay Mayra at ikinokonekta lamang sa paniniwalang Katoliko. Bagaman hindi naman ito direktang inako ng simbahan. Kadalasan ay pinaparada ang mga bungo ng kanilang mga kaanak. At kung wala namang mga bungo ng kaanak, ay kahit anong bungo na lamang ang dinadampot nila sa sementeryo. At binibigyan ito ng pangalan, binibihisan, dinidisenyohan. At matapos pa ang piyesta, ay inuuwi pa nila ito sa kanilang mga kabahayan. Kaya di nila kilala kung sino ba ang nagmamay-ari ng bungo. Nilalagay nila ang mga ito sa mga glass case, sa altar, at inaalayan ng dahon ng coca, pagkain, alak, maging ng sigarilyo. Isang nakakalokang paniniwala na kahit nga daw ang simbahang Katoliko ay dinidiscourage ang mga tao na gawin ito. Alam mo ba na minsang nagkatuwaan ng mga mamamayan sa bayan ng Talkeetna sa Alaska? Ito ay nang mag-elect sila ng isang pusa bilang kanilang mayor. Ito ay ang orange at ang cute na pusang si Stubbs. Pero paano nangyari ito? 1997 daw iyon, kung saan parang buring na ang mga taga-Talkeetna na mag-elect ng tao bilang mayor. Kaya naman naisipan daw nilang mag-elect ng isang pusa. Dahilan para makilala ang kanilang lugar sa iba't ibang panig ng mundo na meron niyang mayor na isang pusa. Ang pusang si Stubbs ay naging global sensation. At bilang mayor ng Talkeetna, siya ay nagkaroon ng headquarters sa Naglis General Store kung saan dito siya binibisita ng mga turista. At naging local jokes pa sa kanilang lugar na perfect daw na leader itong sa Stubbs dahil hindi raw nito itinataas ang buwis. At bilang isang mayor din ay bantay sarado rin siya ng kanyang mga nasasakupan para sa kanyang kaligtasan. Minsan na siyang tinamaan ng baril, nahulog sa nagyayelong tubig at inatake ng aso kung saan dito ay napilayan siya. Pero sa bandang huli binawian siya ng buhay habang siya lamang ay natutulog sa edad na 20. At sa totoo lang ang Talkeetna raw ay isang unincorporated historical district talaga. Ibig sabihin ay wala daw talaga itong local government at wala rin naman daw talaga silang human mayor. Sa madaling sabi ay naging katuwaan lang daw talaga na gawin nilang mayor ang isang pusa. Para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.